Mga ka-farmers, magandang umaga sa inyo. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ngayong umaga mga ka-farmers, may ipapakita po ako sa inyo. Meron akong tanim dito sa likod ng bahay namin na talong na Calixto F1. Yan. So dito ang bahay namin, ay nandyan ang bahay namin. And then dito ang tanim natin sa likod. First time ko po itong ipapakita sa inyo mga ka-farmers, ang talong na ito, kasi po ay ang tawag ko dito ay trial ko pa lang. Bakit trial? Kasi ang pagkakatanim natin nito mga ka-farmers ay iba ang pagkakatanim natin nito. Hindi naman po sa sa fertilization, sa pag-spray ay pareho lang din, pero ang style ng pagkakatanim ay iniba natin. Mga ka-farmers, tapusin nyo lang po ang bidyong ito. Baka po ay pwede nyong i-apply sa inyong mga taniman, most especially sa mga farmers na maliit lang ang area. Pero bago ang lahat mga ka-farmers, shoutout muna natin ang mga avid viewers natin sa ating YouTube channel. Unang-una, shoutout kay Jeannie Imberga, shoutout Byron Asibron, shoutout Amor TV, shoutout Dennis Garcia, shoutout Preciosa Lau. Shoutout po sa inyo ma'am. And then shoutout Albert Rose. Shoutout Jomel Balboa. Shoutout Boss Wilson TV. Shoutout Allen TV. And then shoutout Irene Castro. Shoutout Samuel Sajul. And then shoutout John Agri Kalaman. And of course shoutout din sa isa ng mentor ng Ampalaya Farmers na sa Gulayan ni Pino TV. Shout out po sa inyong lahat mga idol. Ang pagkakatanim natin dito mga farmers, yan kung makita po ninyo, yan o. Yan. So sa bawat hill nya ay dalawang puno ng talong ang ating nilagay. So first time po natin itong ipapakita sa inyo mga farmers, kasi po trial pa lang. Gusto natin mga ka-farmers na ipakita sa inyo na okay ang style na ito. So hindi ko pinakita sa inyo kung paano natin ito itinanim, kasi po alam ko na marami ang mga talong farmers natin dito, at baka sabihin nyo ay iba ang pagkakatanim natin. Baka malito naman yung ibang mga farmers, most especially doon sa baguhan. So mga ka-farmers, explain ko po sa inyo kung bakit ganito ang pagkakatanim natin. So yan. So dito tayo ngayon mga ka-farmers sa tanim nating talong na Calixto F1. So itong talong natin mga ka-farmers ay ang ginawa natin ay dalawang puno sa isang hill. Kumbaga bawat bawat puno niya ganyan oh. Ang pagtanim natin bali dalawang seedlings, dalawa sila, at saka dito sa kabubuang area ito ay kunti lang to mga ka-farmers. Nasa siguro nasa dyan hanggang dito ay nasa 100 square meter mga ka-farmers. Nasa 100 square meter siguro ito, hindi ako sigurado, estimate lang natin. So bakit din ito ang pagkakatanim natin mga ka-farmers? So gaya ng sinabi ko, trial po ito. Hindi ko alam kung maging successful, kung magiging fail. So dito mga farmers, ang ginawa ko, inobserbahan ko kung maganda ang tubo ng talong natin. So dito ang pagkatanim natin ay direkta lang sa lupa, hindi na natin ito pinamulching, hindi na natin pinaplat. Tinanim muna natin, saka natin nilagyan ng kanal dito sa gitna, saka para hindi makag-stagnant ang tubig. So ang analogy dito, ang mga reasons bakit ganito ang pagkatanim natin, unang-una ay para makakasave tayo sa area. Kumbaga kailangan nating tumanim ng madami kahit sa maliit na area lang mga ka-farmers. Tulad yan, kunti lang itong area na ito mga ka-farmers. So dito mga ka-farmers, ang kabuuang tudling dito ay 6 na tudling. Bali 6 na tudling dito, bali 6 rows. 6 rows ito. At saka mula doon sa dulo hanggang dito sa dulo ay 40 hills. Kumbaga 40 na puno ng talong. Kumbaga ganito, isang hill ito. Ayan. Isang hill yan, isang hill yan.
Bali sa isang hill, 2 puno. Ibig sabihin, 40 hills times 2 equals 80. Bali 80 na puno ng talong sa isang row or sa isang tudling. Sa 6 na rows dito, multiply natin sa 80, ang kabubuan ay 480 na puno ng talong. Yan. 480 na puno ng talong na pagkasya natin sa more or less 100 square meter na area. So, sasabihin ng iba, most especially sa mga eksperto dyan, baka mabansot ang talong natin kasi nga ay 2 puno sa isang 2 puno sa isang hill. So, ang gagawin natin para mapasuportahan natin ng nutrients itong talong natin ay kung sa isang puno nagbibigay tayo ng 10 grams na abono, ibig sabihin ay idoble natin, gawin nating 20 grams. Ganyan ito mga ka-farmers. Andyan, nagabono tayo dito, pinasubrahan natin para po masuportahan itong kasi nga 2 puno sa isang hill. Kailangan ang mga bunga dyan ay masuportahan ng abono. So sa full year okay lang, ganun pa rin. Hindi natin kailangan na doblehin ang full year kasi ay nag-spray tayo dito. Dito siguro isang sprayer lang ang kasya dito kasi maliit lang to. And then mga ka-farmers, isa pa sa mga advantage ng style natin ito ay makakatipid tayo mga ka-farmers sa foliar at saka insecticides. Bakit? Kasi nga ay kunti lang ang iryang ito. Kapag nag-spray tayo, ibig sabihin, instead na sa 480 na puno kapag isa-isa ang pagtatanim natin dyan, magiging 200 square meter kung tutuusin natin. So dito, ginawa natin mga nasa 100 square meter lang. So instead na 2 sprayer ang magamit natin ay magiging 1 sprayer na lang mga ka-farmers. Ayan. So itong video natin mga ka-farmers, hindi ko po sinasabi sa inyo na sundin talaga ninyo. Video ito mga ka-farmers ay practical tips lang, most especially sa mga viewers natin na mayroong maliit na area lang at gustong magtanim ng marami. So kahit backyard lang, ito nasa likod lang ng bahay namin ito. Diyan sa kabila ay sinabugan natin dyan ng pitsay. Kaso lang ay nalunod sa damo at saka pinabunot natin yung iba at transplant. So ito mga ka-farmers, trial ko pa lang ito. Hindi ko alam kung magiging maganda mabunga dito, pero kung makita po natin mga ka-farmers, napakadaming bulaklak. Ayan o. At saka yung style natin dito mga ka-farmers ay nag-Y pruning tayo. Yan. Nag-Y pruning tayo dito. Tinanggal natin lahat ng mga sanga sa ilalim at saka tinira natin sa taas. So yan, makita po ninyo may mga bunga na, mga bunga niya oh. Ang edad nga pala ng talong natin ito mga ka-farmers ay nasa 45 days na siguro ito. Medyo delayed ang pagkalaki niya kasi hindi natin masyado naalagaan. Ngayon na natin inalagaan ng mabuti ito. Binalagyan natin ng drainage dyan. And then sinabugan natin ng ipot ng manok dito sa gilid. Yan, makita po ninyo mga ipot ng manok. At saka yan, kahapon umulan at saka kaya nag-abuno tayo mga ka-farmers. So meron dito mga ka-farmers na puno ng talong natin na nag-iisa lang. Bakit nag-iisa? Ayan, tulad nito mga ka-farmers, isa lang siya. So kung may nakikita akong ang kasama niya ay bansot, kapag bansot ang kasama niya mga ka-farmers ay pinuputol ko at itinira itong isa lang para mas maganda ang kasi ang kapag bansot na yung kasama niya dito, hindi na yan magbibigay ng maraming bunga. Tulad nito mga ka-farmers tulad nito. Ayan, ang isa malaki na, saka yung ito ay maliit pa. Ang gagawin ko dito siguro mga ka-farmers, kung hindi nalalago ito ay putulin ko na din. Pero kapag parehas silang maganda ang tubo nila, kapag parehas na malago, ay hayaan ko at suportaran ko na lang ng abono dito sa palibot niya para gaganda ang bunga niya mga ka-farmers. And then lahat dito puro Y pruning. Tinanggal ko lahat ng dahon dito sa ilalim at saka yung mga sanga para mag-focus ang tanim natin sa pamumunga sa taas at saka maiwasan natin ang mga bungang mga baliko
at yung mga maliliit. Kasi kapag Y pruning, quality talaga ang bunga ng talong natin mga ka-farmers. Hopefully mga ka-farmers, magiging successful ito. Sa mga avid viewers natin dyan, kung gusto ninyo, subukan din po ninyo para malaman ninyo kung ano ang resulta. Ako, trial lang din po ito mga ka-farmers. From now on, magbibigay talaga ako mga ka-farmers ng mga videos, follow up videos regarding dito sa ating talong na Calixto F1. Bali 2 puno ang itinanim natin every hill. So yan. So yan lang po mga ka-farmers, update dito sa talong natin na unique ang pagkakatanim. So shout out nga pala kay Sir Jopel the Farmer, sa kanya natin nakuha itong ideyang ito. Halos lahat na idea natin dito sa farm natin ay kay Sir Jopel natin nakuha mga ka-farmers, kasi nangungupya lang tayo sa kanya. So sa muli mga ka-farmers, magandang umaga po sa inyong lahat.